si Marjoret, yung mahal ng kanyang amo at hindi lamang tayo nagluluksa kundi pati yung kanyang mga Arab na mga employers. Emosyonal. Hello mga idols, ayan, so meron na naman tayong bibigyan ng reaction at saka magbibigay tayo ng opinion. Medyo matagal-tagal na po itong video, bakit ko ginawan pa rin ng reaction para mas lalong bilang lesson, awareness, kasi araw-araw po may mga bagong OFW tayong dumarating. So hindi pa ako titigil na magbibigay ng mga advice katulad po nito. Okay, sa title pa lang, OFW sa Saudi Arabia, yun, pinatay siya ng kanyang kasama sa trabaho dahil lang sa inggit. And totoo po yun, maraming mga naiinggit, lalo pagka may kasama ka, 2, 3, especially kung ibang lahi. Yes, totoo po yun. Kasi alam nila ang mga Pilipino o mga Pinay, malinis magtrabaho, masipag. Yung ibang lahi, kung ano lang yung binigay, yan lang yung trabaho. Kasi tayo mga OFW, napaka-flexible natin, kaya sila mabilis mainggit. Bakit ko sinabi yon? Ako kasi ilang katulong na yung nandito sa amin. 8 na. Kasi pag hindi ko nagustuhan, sinasabi ko kasi ibang lahi ang tamad, madumi. Tayo mga OFW Pinay, mga Pinay kasambahay natin, napakalinis, flexible, di ba? Nakikipaglaro sa mga bata, di ba? Nakikipag-usap sa amo, yung ibang lahi hindi, napakasuplada. Kaya ito yung dahilan, no, sa isa nating kababayan na ibang lahi ang may kagagawa nito, hindi kapwa Pinay, pero may nag-aaway din kahit mga kapwa Pinay. Sige, tuloy lang po natin yung video. Sinalubong ng kanyang mga kaanak ang pagdating ng labi kanina ng overseas Filipino worker na si Marjoret Garcia na napatay sa saksak sa Saudi Arabia. O, di ba? Kasi kasambahay kayo, expose kayo, at saka may kaibigan din ako ngayon, hanggang ngayon, binibigyan ko siya ng advice. Huwag mong ilagay ang batas sa kamay mo. Kahit anong mangyari, anong gagawin. Dalawa lang mangyayari kasi dyan eh. Kung nakikipag-away ka, syempre, hindi ka rin magpapatalo kung talagang physical ka ng ginagawa ka ng hindi maganda. Di ba? So, tulad yan, ibang lahi. So, mataas talaga ang, mataas talaga yung pasyensya mo dito. Di ba? Kung nag-iisa ka naman, walang mag-iinggit sa'yo, pero sulo mo naman yung trabaho. Kung may kasama ka, okay lang kung makakasundo mo. Kahit ibang lahi, minsan nga, yung mga kapwa mo pang Pinay, kasama mo, yun pa yung naiinggit. No? Hindi lang ibang lahi, minsan kapwa mo. Agree ba kayo sa mga nakapanood na kasambahay na may mga kasama kayo? Diba? Minsan sila pa yung naiinggit, sila pa yung nag-aaway. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, September 27 nang malaman nila ang pagkamatay ng OFW. Sinasabing inggit umano ang pinagmulan ng galit ng kanyang katrabaho, kaya't nagawa nitong saksakin si Marjoret. Sa kwento sa amin, parang nagkakainggitan eh. Kasi nga mahal na mahal siya nung kanyang amo eh. So sa trabaho, ang binibigay sa kanya ay mga personal, pag-aang, dinagdagan siya ng isa pang kasama para nga gumaang yung kanyang trabaho. So kaya nga siguro, sabi ko nga, yung mga Pilipino, kasi kahit yung mga boss ko, mga kapatid, ang hinahanap nila Pinay. Di ba? Kasi nga, lalo na sa mga bata, di ba tayo mga Pinay, di ba maano sa mga bata, maalaga, naglalaro sila, hindi, mga suplada yan, mga suplada, hindi yan nakikipaglaro sa mga anak, di ba? Hindi katulad sa atin, all around, kailang, abuso nga naman. Doon nagsimula. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, lubos ding nagdadalamhati sa pagkawala ni Marjoret ang recruitment agency nito, maging ang kanyang Arab employers. Nangako naman ang ahensya na ibibigay nito ang lahat ng assistance na maaaring makuha ng mga naulilang kaanak ni Marjoret, lalo na ang kanyang 2 anak. Kabilang na dito ang 220,000. Kawawa, no? Umalis ka sa Pilipinas, iniwan mo yung anak mo, di ba? Para sa future, di ba? Umalis kang buhay, tapos babalik kang, di ba, malamig na ganyan na bangkay. Nakakaway mga bata, di ba? But merong binigay itong OWA, financial assistance, 220,000.
livelihood program, 15,000, scholarship. Sana tuloy-tuloy para sa mga bata. Dapat tuloy-tuloy yung sustento, pagbibigay ng assistance yung mga sa OWA. Kasi hindi naman natin kagustuhan, di ba? Sabi ko nga, OFW is not a lifetime job. Pero ito yung nangyayari. Marami pa itong nangyayari na hindi natin nalalaman pa eh. Kaya yung mga OFW, ingat lang po kayo lagi, laban lang. Alam ko para sa pamilya nyo yan eh, para sa pamilya natin. Kaya kayo naman mga kasambahay, bigyan nyo naman ng oras para kausapin yung mga OFW, yung mag-anak nyo, yung mahal sa buhay nyo. Di ba? Kasi kami mga OFW, nakakausap namin yung amo lang. Di ba? Makakita kami ng kapwa Pinoy-Pinay, natutuwa na kami. Di ba? Pero kayo, dami yung reason dahil wala kayong internet. O katulad yan, anong nangyari? Di ba? Pesos na financial assistance, 15,000 pesos livelihood program, at 5,000 pesos na tulong para sa scholarship ng kanyang anak. Nilinaw din ng OWA na tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng tulong at suporta sa pamilya ng OFW. Samantala, agad na ibinyahe pa uwi ng Pangasinan ang labi ni Marjoret kung saan siya ibuburol at inaasahang bibigyan rin ng isang hero's welcome. Sisikapin natin na mabigyan siya ng parangal. Yeah, welcome. Iuwi natin siya with a hero's welcome. Ako, kahit hindi nyo nabigyan, kahit sino naman tanongin nyo, kahit wala na yan, basta uuwi ka ng buhay, ligtas. Ayon sa OWA, sa ngayon ay nakakulong na sa Saudi Arabia ang suspect sa pagpatay kay Marjoret na sinasabing isang Kenyan citizen. Patuloy din ang isinasagawang investigasyon sa kaso ukol dito. Bernadette Tinoy. So, yun lang. Kung napanood nyo to, magiging yung baon nyo, bigyan nyo ng mataas na pasensya, no? Sa mga kasama nyo, makikisama na lang kayo kung, di ba? So, minsan yung init ng ulo natin, minsan yung nagpapahamak, di ba? Lalo ng mga lalaki. So, kayong mga nasa kasambahay, ingat-ingat lang at huwag natin daanin sa init ng ulo. Pumunta tayo dito sa abroad para magtrabaho, para sa ating pamilya, makapag-ipon at makauwi pulgot at mag-umpisa ng panibagong buhay. Okay, so kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel OFW Pinoy TV, subscribe ka na kasi marami pa akong i-upload, marami pa tayong gagawa ng reaction video para mas lalong mabigyan o marami tayong mabigyan ng mga advice, tips, no, para sa mga kapwa nating OFW.